Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawang digital ang control nitong air cooler natin na dating manual. So ito yung dating pindutan niya. Nagloloko palagi yung switch niya kaya nagdesisyon ako na palitan na siya ng digital. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo tuwing nag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat. So ano bang features nito? Meron tayo tatlong push button. Meron tayong tatlong ilaw. Bali 5 pala. Binutasan ko rin to, ilaw rin to, tsaka ilaw rin to. Tapos, nilagyan ko rin siya ng float switch. So, hindi nagagana yung cool nito o yung pump pagka mababa na yung level ng tubig. Kasi kung napanood nyo yung nakaraang video, nung ginawa ko tong motor nito, pumutok yung thermal fuse nito. Peltan ko ng thermal fuse. Ang naging dahilan pala, sunog yung pump. So, nandiyan na yung bagong pump natin. Ito siya. Medyo maliit, pero kumasya naman. Maglalagay na lang ako ng link sa video description kung saan ko nabili. Pag pindot natin itong speed, gagana itong tatlong low, medium, high natin o 1, 2, 3. Tapos yung cool, saka yung wind. Hindi gagana yung wind, yung cool, o yung wind yung swing natin, yung cool yung pump, kung nakapatay ang alinman sa tatlo dito. Saka ito kung walang tubig. Okay? On ko lang. Sa inyo, number 1 natin. Pwede natin pindutin yung wind. Pwede natin pindutin yung cool. Marinig natin yung lagastis ng tubig. Habang nasa 1 yan, pwede natin patayin yung wind tsaka yung pump. Pero pag nilipat natin yan sa speed 2, hindi mamamatay yan. Gawin din sa speed 3. Mamamatay lang yung cool pag bumaba yung level ng tubig tsaka pag namatay itong alinman sa speed na to. So, naka-interlock pa rin sila. Kapares lang nun lumang control. Okay, simulan natin sa float switch. So, ano ba ang float switch? I-upgrade natin to, lalagay natin to sa kanya, i-adapt natin. Ngayon, float switch lang naman to. Ibig sabihin, itong puti na to, aangat tsaka bababa. Magre-react sa tubig. So, depende na yan kung paano natin i-position. Tapos, meron lang siya dalawang wire. Kumuha tayong tester. Test natin. Nasa resistance lang tayo. Lalagay ko lang dito sa dalawang wire. So yan. Pag nakababa to, o ibig sabihin walang tubig, open siya. Pero pag umangat yan, malapit dun. Magkakaroon siya ng resistance. So yung 1.5 sa tester lang natin yan. Pag bumaba, kahit medyo kalate pa lang wala na. So ibig sabihin, eto ay switch lang. Normally, open. Normally open kasi open siya pagka ganyan. Yun yung normal na position niya. Pag umangat siya ganun, magkakaroon siya ng contact. Okay? So, ito yung tab natin. Pwede natin to ilagay dito, mas mababa lang. Ngayon, wala akong makitang rating niya. Lahat ng switch merong rating. So, kahit to meron tong rating, voltage, saka current rating. Ang problema, wala akong makita sa kanya. Dahil normally open siya, pwede naman tayo mag-trial dito. So, ito yung pump motor natin. Pwedeng putulin natin to. Lagay natin doon yung wire niya. Yung dalawang wire. O kaya dito sa green na to. Pwede rin. Ibig sabihin, pag nakataas yung float, may contact siya. Pwede siya umandar. Pero once na bumaba yung kahit naka-on to, kahit naka-on alin dito, once na umaandar siya, hindi na siya aandar. Okay? So, ganun lang kasimple. Yun nga lang, basta kaya ng rating niya yung motor. So, maliit lang naman yung motor na yan, siguro kaya naman. Ito nga palang air cooler na to. Ito yung pumutok ang fuse. Yung peltan ko ng fuse. Pero nasa loob pa rin. Kung hindi nyo pa napanood, maglalagay ako ng link sa video description. Ang naging problema nito noon, yung water pump. Kaya pumutok yung thermal fuse nito. So, nakabili na ako ng water pump. So, ito. Ito yung bago. Ito yung luma. So, pagka dating niya pa lang, tinesting ko kagad siya. So, pinower ko siya. At nakakuha ko ng 2 watts. Ngayon, itong pump na to, meron siyang adjustment. So, nung tinesting ko siya, sa middle lang muna. Ito yung water pressure niya. Yan, tapos nung sinagad ko siya, mas mataas ng konti. So, siguro, tansyahin lang natin kung anong kailangan to. So, mas maliit siya kung kukumpara natin sa luma. Pero okay naman. Tapos, isa pang problema, yung
connection niya. So malaki to, itong maliit. Pero yung hose niya, nung tinanggal ko to, kung titingnan natin, ito yung luma. Nandun siya sa loob. Sorry, hindi kita. Ito yung luma. Kung titingnan natin, nandun siya sa loob ng kasalpak. Pero dito sa bago, pag pinasok natin to, saktong-sakto pa rin siya. Ayan. Ayan, so dumikit na dun. So parang adapter lang siya. So ubra naman. Tapos ito nawala yung parang filter niya. So peltang ko lang to ng ordinaryong Scotch-Brite lang to. So mahalaga rin to kasi yung nagsacycle na tubig, yung hinigop ng pump, dadali niya sa taas, ibabagsak ulit sa cooling pin natin. Tapos babalik dito. Kung may natatrap na dumi dito sa pin natin, pupunta dito. So ito naman magpe-filter ng dumi. Kasi pag inayaan natin dumi pumasok dun, pwedeng sumama siya sa pump. Ito yung makasira sa kanya. Kaya mahalaga yan. Tapos ito yung nag-control sa digital natin. Ito yung para sa pump, pinutol ko lang. Ayan yung nag-control ng mga ilaw, relay. Ayan yung sa katutak niyang wiring. Ayan yung mga push button, mga ilaw. Ilaw rin yun nandito, tsaka nandito. Ito yung tatlong ilaw. So malaki butas yan. Ang ginawa ko dyan, nilagyan ko lang ng tape yung ilalim bago nilagyan ko ng hot glue. Saka ko ipinatong LED. So maganda yung kanalabasan niya para maluminate yung ilaw tsaka natakpan yung malalaking butas. Okay, ayan, ayos na siya. Napalitan ko na ng momentary switch yung potentiometer na una ko nilagay. So ayan, nagana siya. Pag tinindot natin, 1, 2, 3, ayan yung speed. Nagbubukas ito yung mag-control sa low, medium, high na relay natin. Pag in-on natin yan sa speed 1, ito nakabuhay. Sa speed 2, dalawang LED nakabukas dito. Pero ito lang ang buhay, patay na to. Ganoon din sa 3, tatlong LED nakabukas. Pero ito, patay, buhay. Sa cool, buhay ito. Sa wind, sa swing pala, buhay ito. Pwede natin siyang patayin, tsaka buhayin. Kapag naka-on lang yung alin sa low, medium, high natin. Ganon din sa cool. Ito naman yung cool. Ngayon, ang cool nakadepende naman sa float switch natin. So ayan, may contact tayo ngayon. Ibig sabihin may tubig. Pag bumaba yung tubig natin, yung water level natin, narinig nyo, namatay yung relay. Tapos, nagkulay-pulay indicator. Pag tumaas ulit, nirapila natin, hindi na siya mabubuhay ulit. Kailangan natin pinutin ulit to. Okay? Yan. So, sa ganyang paraan, yung water pump natin na bago, hindi na siya masusunog. Kapares nung nangyari nung una, siguro yun, naubusan ng tubig. So, yun ang problema sa walang mga float switch. Ito pa isa sa setup natin. Pagpatay natin itong mga to, pindot ulit natin ito, mamamatay na. Mamamatay na rin yung wind tsaka cool. Automatic, so naka-interlock na siya. Pero mabubuhay natin siya, tsaka mapapatay lang kapag nasa low, medium o high tayo. So kung buhay na siya sa low pa lang tayo, lipat tayo sa medium, hindi na siya mamamatay. Ganun din dito. Okay. Pag naka-off, hindi natin sila mabubuhay. So yun ang ating sequence. So maganda siya. Kung patay lahat at bumaba yung water level, so sisindi pa rin yung LED natin. Basta nakasaksak. Nga pala to, sa unang power, reset ko. Yan. Sa unang power, meron akong nilagay na animation lang. So parang konting delay lang. Kasi nung una, naka-potentiometer, diba? Pag naiwan ko sa 3, hindi siya under kagad. Okay? So ngayon naka-power lang siya sa power bank. Ito yung ating controller. Meron tayong 5 relay. Ito yung para sa motor natin. Yung common ng motor. Low, medium, tsaka high. Tapos ito yung line 1 tsaka line 2 ng swing motor natin. Ito naman yung para sa pump natin. Tapos ito yung magiging input natin, yung plug. Tapos meron tayong fuse, 2 ampere na fuse. Ito ay switch mode power supply na 220 volts to 5 volts para kontrolin lang tong Arduino natin. Ito nga palang relay na ginamit ko ay 5 volts. So yan ang ginamit ko kasi dahil dito sa box
Nilagay ko siya sa prototyping board. Itong box na to ay box ng color lang o Crayola. Ngayon, tapos ang mga available na relay natin, 4 channel, 5 at saka 8 channel na. So, pwede tayong gumamit ng 4 channel at single channel. Pwede rin naman yun. Kasi ito, kailangan ko nung ilagay sa box dahil sa pwede babasa sa air cooler natin sa loob. Doon to sa loob ilalagay. Pero kung pwede naman ilagay sa labas ng box. Siguro dito. Para maiwasan yung moisture. Kasi ito, tatakpang ko na sa loob. Ang ginamit kong controller, Arduino Nano. Kung mapapansin natin yung Nano, nakainang siya, hindi ka pares ng una kong ginawa sa home automation na modular. So, ito kasi may vibration yung motor ng blower. Kaya malakas ang chance ang magalaw pagka modular lang pag pin header. Tapos, gumamit ako ng IC na ULN22803A. So, ito, driver lang naman para sa relay. Para hindi na tayo mag-flyback diode, suppression diode. Tsaka, safety siya. Safety ng microcontroller natin na para i-drive ang relay. Tapos, meron tayong mga pull-up resistor, pull down, 20K. Bali, 4 yan. Sa 3 pindutan natin, tsaka sa float switch. Tapos, current limiting resistor na 330 ohms. So, yun lang. Itong float switch, pag naputol nga pala itong float switch at tanggal, matic yan. Low level yan. Kasi naka-pull up tayo. Pull down. Sa original na wiring, sa mechanical switch, tumaan sa medium yung dalawang switch ng swing tsaka cool. Kaya ang problema nito, nung nagkaroon ng problema yung pump motor natin, naapektuhan to. Pumutok ang thermal fuse. Pero ngayon, hiniwalay ko na siya. Bali, ganito na nangyari. Separate na sila, hindi na dumaan yung thermal fuse niya, para sa kanya na lang yun. Etong swing, tsaka tong pump, magre-rely na lang tayo ng safety dito sa fuse na to. 2 ampere ginamit ko. Sa tingin ko, pwede ba mabaan eh. Pero pwede na yung 2 ampere kasi 3 motor dala niya, pati itong control. Ito yung diagram natin sa Arduino. So, ito yung line 1, dumaan sa fuse. Supply itong power supply natin. Tapos, dumiretso na siya sa lahat ng common ng relay. Tapos, yung line 2, dumiretso naman sa tigigisan terminal ng screw terminal natin para sa supply. Tapos, ayun yung low, medium, high natin, swing, tsaka pump. Yun lang. At yung mga pull down resistor natin, yung current limiting resistor, tsaka LED. Dito din drawing ko lang yung LED na 6, pero 5 lang yung LED natin. Ang ginamit kong LED dito ay yung 3 kulay. RGB to, 3 kulay to. Kaya ito ginamit ko para lang talaga dito. Para magpupula, tsaka green. Pero para magpantay-pantay yung green nila, yun na rin ang ginamit ko dito, tsaka dito. Pabunutin ko muna to. Ito yung prototyping board. Kung titingnan natin, kumbaga ito yung power circuit natin eh. Ito yung line 1 tsaka line 2. Lahat na posibleng tawiran ng kuryente, tianggal ko ng tianggal yung copper trace. Ganun din dito. Ito lang yung lahat ng common. Kung papansin natin, yan yung common ng relay. Yung katabi niyang coil. Ito yung 5 volt. Ito isang paan ng 220 volt. Tianggal ko lahat ng copper trace yan para maiwasan yung pagtalon o makuryente yung microcontroller natin. Yun lang. So lahat yan, ganun din. Dito rin ganun. Punta tayo sa computer. Tingnan natin yung code na ginamit natin dito. Okay, nandito na tayo sa computer. Ito yung ating Arduino IDE na software. Dito sa global variables, nilagay natin dito yung mga pin ng push button swing, push button para sa pump, tsaka yung float switch at yung speed. So ito yung speed ay 0 original kasi nito potentiometer. Tapos sa output, ito yung speed 1 natin, ito yung relay 1 natin, ito yung relay 2, relay 3 para sa 3 speed. Tapos sa swing, tsaka sa pump. Tapos ito yung 5 LED natin. Okay? So yung analog input ginamit ko dito, output, pwede siyang digital output. Dito naman, analog input output siya, yung A0, ginawa ko siyang digital input. So gumagana naman, wala nang problema. So ito para lang to sa, ang tawag dito, sa debouncing effect ng push button natin. Okay? Ito yung setup natin. Declare lang natin lahat ng output.
yung mga relay tsaka LED. Yung input hindi ko na dineclare kasi lahat ng input automatic yan, nasa default yan sa Arduino. Input sila pag hindi natin dineclare na output. Papatayin agad natin yung 5 relay pagkatapos natin i-declare na output. Ito ay sa setup. Tapos ito lang yung animation na ginawa ko. Gumamit lang ako ng for loop. So pwede namang wala yung kaartihan lang yan. Tapos ito yung sa taas natin yung kanina ito. Itong mga variable na to. Ito yung mga digital read ng 4 na input natin. Tapos ito kagad yung float position, binasa unang-una sa loop, binasa kagad natin siya. Pag 0, ibig sabihin humiwalay siya, nag-pull down siya sa negative. Ibig sabihin walang tubig. Ang gagawin natin, papatayin kagad yung relay kung nakabukas. Kung nakapatay, hindi niya mapapatay, basta ilolo niya yung relay natin. Tapos digital right, LED green, papatayin din. So ito yung kulay green ng isang ilaw niya. Dalawang kulay yung ginamit natin sa kanya, LED pump green at LED pump red. Tapos i-high natin yung LED pump red. Ibig sabihin mabubuhay yung red, mamamatay yung green. Pero kung hindi naman siya 0, may tubig, papatay niya lang yung pump red, din lang. Ito yung sa push button natin ng blower o ng speed. So ito yung ang code na to, ito yung may debouncing sa push button. Ito ay hindi ko ginawa, kinopya ko lang to kay dito nilagay ko sa taas yung ano niya, kay Learn Electronics, sa YouTube din siya. So ito yung kung saan niya kung paano niya ginawa yung push button na 3 cycle. So ginaya ko lang yun dito. Panoorin niyo na lang, nilagay ko diyan yung link. Pero nagana na siya dito. Ito yung sa blower natin, ito yung sa speed position. Speed position tsaka last position plus 1. So nandito yan sa switch case. Ibig sabihin pag pindot mo sa una, papasok tayo sa case 1. Ang case 1, buhay yung LED natin, yung unang LED natin para sa low speed, patay yung 2 LED. Tapos buhay yung ito yung relay natin, speed 1. Tapos patay yung 2 relay. Tapos yung last position magiging speed position, nandito yan sa unang code. Ang ibig sabihin lang yan, yung speed position natin ay yung last position natin, dineclare natin yan dito sa global na last position 0. 0 siya sa unang-una pagkabukas natin. So ibig sabihin magiging 1 na siya dito. Plus 1 siya ng plus 1 kada napindot tayo. Meron tayong 3 case, pang-4 na pindot natin, default na yun, balik na sa 0. Yan yung sa case 1 natin, ito yung low speed. Tapos ito yung case 2 natin, buhay na yung 2 LED. Ayan, naka-high na to, tsaka to. Pero yung 4 LED patay pa rin. Pero yung relay na binuksan natin kanina dito, patay na dito. Ito naman ang binuhay natin, yung medium. Ganon din dito sa speed 3. Buhay yung 3 ilaw, patay yung 2 relay, yung low tsaka medium, buhay yung high. Tapos sa default, patay sila lahat, pati yung 2 ilaw ng swing tsaka ng pump. Tapos patay din yung 5 relay. Kasi nasa position 0 tayo, parang reset tayo. Okay? Dito naman tayo sa pump press. Ito yung pump. So sa pump, halos ganun din yung ginamit na code. So ito yung code sa paglilipat ng speed ng motor. Ito naman yung sa pump. Ang diagdag ko lang dito, ito. Yung last position, ito lang diagdag kong argument. Naka-end siya. Ibig sabihin, pag pinindot natin yung push button ng pump, tsaka dapat, naka-end tayo, dapat wala sa not equal 0 yung last position natin. Wala sa off position o 0. Not equal 0. Ibig sabihin, pwede siyang 1, pwede siyang 2, pwede siyang 3. Wag lang 0. Yan yung not equals. Pag na-meet niya yung dalawang yan, pindot natin bago wala sa 0. Gagawin niya, digital write, pump. Tapos, not digital read, pump. Ibig sabihin, ang gagawin niya sa relay ng pump, kabaligtaran ng i-read niya sa pump. Ibig sabihin, ginawa ko na to sa home automation ko. Babasahin niya yung pump. Kung naka-on, i-off niya. Kung naka-off, i-on niya. Ganun lang kasimple yun.
Tapos ito yung para sa ilaw. Digital read ko ulit yung pump. Pag naka-on yung pump, babuhan yung green. LED pump green. Pero kung hindi siya naka-on, i-off yung LED pump green. So, ganun lang. Wala na dito yung float position kasi nung tinesting ko, okay naman siya. Namamatay gusa kahit wala dito sa argument. Pwede natin idagdag dito yun. Pero ito lang, gumana na siya. Itong dalawang to. Kusa na rin mamamatayan kasi palagi itong nagbabantay. Ikot ng ikot yan dyan. Pag nakita niyang walang tubig, patay kagad yan. So sa susunod na pindutin natin yan, bali wala na. Kung mababa yung tubig natin. Ganoon din sa swing. Pares na pares lang. Pares na pares lang nitong sa pump. Yung swing. Okay? So kagandahan kasi dito sa gumamit to ng delay itong code ni Learn Electronics. Pero kagandahan kasi dito, pag pinipindot natin yung push button, kahit diinan natin, hindi siya gagalaw. Magre-react lang siya pag binitawan natin. Kahit gano'n natin siya katagal diinan. So gumamit siya ng delay sa microcontroller sa Arduino. Sa mga program, sabi nila kalimitan, hindi maganda yung delay. Kasi natulala yung microcontroller natin sa oras na yan. Pero sa application naman natin na to, wala namang naging problema. Hindi naman nakaka-apekto yung maliliit na delay na yan. Kaya okay lang. Marami pang pwedeng idagdag dyan. Pwede natin lagyan ng LCD yan. Pwede natin gawing Bluetooth connection. Kapares ng sa home automation ko. Napakarami natin pwedeng gawin dyan. So basic lang yung ginawa ko. Pwede rin tayo maglagay ng timer. O kaya buzzer ang hindi ko nailagay sa kanya. Kada pindot natin magbibip. So pwede naman wala. Pero maganda meron din. So kayo bahala kung gusto nyo lagyan. Kung gusto gagayahin nyo itong project na to, marami kayong pwedeng idagdag. So ngayon, assembling ko lang ulit to. Tapos testingin na natin. Maglalagay ako ng code ng Arduino natin sa video description. Check nyo na lang. Lalagyan ko ng mga comment yung mga hanggat kaya. Pero ito, napaliwanag ko na naman. Bisitahin nyo rin yung ginawa ni Learn Electronics. Kung kayo nalilito. Ako medyo nalilito pa rin eh. Okay yan, assemble ko na siya. Hindi ko na lang pinelect tong cooling pin. So nandiyan na yung ating water pump. Tsaka float switch, nakakabit na. So ito medyo natatanggal pag inihila. Okay. Mamaya natin lagyan ng tubig. Subukan muna natin i-on. So ayan, nakasaksak na yan. I-on natin ang ating saksakan. Dadaan tayo sa konting animation. Ayan, low water kasi wala pang tubig. Pindutin natin ang wind. Hindi gagana. Pindutin natin speed. Gagana. Pwede natin lagyan ng cool. Yan, nag 53 watts. 50 watts lang kanina. Lagyan natin sa 2. Sa 3. Yan. Hindi gagana ang cool kasi walang tubig. Ngayon, lalagyan lang natin tubig. Tapos, testing natin ng may water pump. Okay, salin na natin habang umaandar. Tingnan natin yung indicator lamp natin. Yan, wala na yung ano niya, yung kulay pula niya. Hindi pala nakita ng maayos dito sa isang camera natin. Pero ayun na isa yung float switch niya. So ngayon, iangat ko lang ko to ng konti. Ayan, nagkukulay pula siya. Hindi ba natin umangat yung switch, mawala yung kulay pula. Pero pwede natin tong pindutin yung cool. Pero talikod natin. Tingnan natin yung, kasi wala tong pin. Baka magbasa sa likuran. Pindutin ko lang bago papatayin ko rin kagad ulit. Baka magkalat ng tubig. Baka mabasa yung ating mga gamit. Okay, on. Oy. Sablay. Kailangan natin ng cooling pin. Masyadong malakas yung tubig. So hindi ko to sinagad. Hinigop ng blower kusa yung cooling pin natin.
On ko ulit yung pump. Yan. Hindi natin natulo na. Hangat natin ito konti. Sa inyong tubig natin. Ito nakabasa dito. Lagay na natin ito kanyang filter muna. Okay. Pag nahalog, pupula-pula pa siya. Okay. Lagay natin sa speed 3. Tingnan natin ang wattage. 51 watts na lang ngayon. Ba't kaya? Kasi nagkaroon tayo ng harang sa likuran. Ganun ba yun? Dapat tumas may amperahe. So anyway, yun ang lumabas sa tawas. Lagyan natin ng wind. O yung swing natin. Tapos, lagyan natin ng cool. Yan, 58 watts. Patayin na natin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to at may natutunan kayo. Maglalagay ako ng link sa video description para sa wiring diagram na ginawa ko tsaka yung sa Arduino code. Ito, manual, ginawa natin digital. So, kung meron ng mga digital, gagawin yung manual, okay lang din naman. Pwede rin yun, mas madali yun. Kapares ito, ang una ko talagang pinlang dito, ilagay itong selector switch ng pang wall pan. Pwede naman yan, tsaka dito mga toggle switch na lang. So, inartihan ko lang ng konti, ginawa kong digital kung uubra ba yung Arduino. So, uubra naman. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Paki-hit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat.